Let's go Automatic Works. So, magre-review na naman tayo sa ating Toyota Innova mga sir. Ayun. So mula nung kinuha ko to, hindi ko pa naipakarwas. Okay, tingnan natin. Ang i-review ko naman ngayon mga sir ay kung paano natin paandarin yung ating Innova. Tsaka titingnan natin kung anong sound ng makina niya pag pinaandar natin. Alright. So kasi may nagtanong kasi oo nga naman, hindi pa kabisado kung anong andar. Kasi itong Innova na 2.8 ay automatic. Yan, kung sa manual kasi, pagka magpaandar kayo ng manual, tatlo ang apakan dyan. Yung isa, clutch, yung isa preno, at yung isa accelerator. Pag nagpaandar kayo ng clutch, manual, apak kayo ng clutch, preno, tsaka start. Ito, ang gagawin kasi sa automatic, pag nagpaandar tayo ng automatic mga sir, laging isipin na wag natin pabayaan ito na nakaandar na hindi tayo maapak dito. Okay? So ang gagawin natin mga sir para umandar to, yan, lalo naman ito kasi ito blade key ang gamit, naka blade key siya. Yung isa naman kasi push button, ito blade key. So safety to, hindi to laruan ng bata. Tutulak natin, pagpasok natin sa susi, at ito, yung isang paa natin mga sir, isa lang, wag natin dalawahin. Isang paa lang ang gagamitin natin, wag dalawa. Apak dito, tapos ito nakahanda dito sa accelerator. Hindi dapat ganon. Ang isang paa dito, kanan, dalasang kanan ha. Tapos, laging ipipress yan bago natin i-on ang susi. O, pwede rin, ayan, termis, ACC yan. Pag ACC, ito muna magbubukas. Yan. Unang ikot ng susi, ACC. Pangalawang ikot, on. Yan. Pag on mga sir, ito ay, ang edad nitong Innova na to ay nasa 3 years old pa lang. Yan na. Yan. Asan na ba yun? Nawala. Yung trip ENB. Yung pala sa kanya dipindot pa yan ah. Makikita natin yan, 366 pa lang ang tinakbo, years old. Ngayon mga sir, pag apak nyo ng preno, nakaapak, ulitin natin ha, apak kayo ng preno. Pag apak nyo sa preno, ACC on. Pag on nyo, nakailaw mga indicator, hintayin nyo mawala. Ayun, pag nawala, saka ka mag-start para yung relearn ng sasakyan talagang kusa. Kasi pagka in-start mo kaagad diretso, pwede naman, pero baka may mga indicator na hindi lumalabas niyan, hindi mo nakita, may iwan ang check engine. Okay, o di kaya may iwan yung ibang indicator yan, ganyan. Pag on mo na susi, ulitin natin, off na susi. Pag on mo na susi, lalabas ang mga indicator. Pag off, pwede ka na magpaandar. Start mo, apak preno, start. Ang start nyo mga sir, ulitin natin, off, ulit tayo, on, labas ang mga indicator, off. Pag off, bakit natin tinatansyang ganyan, o bakit natin laging ginagawa ang ganyan? Kasi ang tendency kasi niya mga sir, baka pag diniretso nyo start, hindi nyo namomonitor dito na may mga indicator pala na hindi na lumalabas pag on mo ng susi. Kaya ano lang to, parang memory lang to, para ma-memorize nyo kung palagi ko anong nalabas dyan. Pagka may problema sa sakyan, madali nyo siyang malaman kung may problema, kasi lagi kayo nakakita dito sa dashboard. Namemoryan nyo na yung mga lumalabas. Yan. Off natin, on, lumabas, nag-off, start, apak preno, start. Yun. Pag start nyo naman mga sir sa susi, pag alam nyo umandar, pag ikot nyo ng susi na to, pag ikot pag andar, hintayin nyo lang umandar, pag andar, bitawan nyo na. Huwag nyo hintayin na umaandar pa, naka-on pa kayo. Kasi may iba, sumasabay pa ang starter. Pag nakaikot pa rin to susi, nakaganyan pa rin, nakaikot pa rin, naandar na yung sasakyan, saka binibitawan, 5 seconds na nakalipas.
masisira kasi kaagad ang starter nyo doon. Sumasabay yon sa ikot ng makina. Baka masira ang starter. Okay? So iwasan nyo yung ganun na matagal kayo mag-off ng susi, matagal kayo magbalik ng susi pag nagpa-start kayo. Kailangan pag umandar, pag umandar, bitawan mo na. Kasi pag hindi mo binitawan, ang starter sasabay doon sa ikot ng makina, mga sir. Alright. So umandar na siya. Kung mapansin nyo, kung maririnig natin, wala tayo gaanong napapansin sa labas ng mga lagatak. Yan. Una din yan, pansinin natin o i-memorize natin yung andar ng ating sasakyan. Kasi kung magkaroon ng problema, madali nating malaman na nagka-problema pala. May ingay yung sasakyan ko. Ibang ingay, hindi talaga kagaya nito nung bago pa lang siya. So punta tayo sa labas. Umaandar na yung sasakyan, buksan natin. Yan, dito sa labas, titingnan natin. Bukas, dali na ito buksan. Ang bigat ng hood. Yan. Maandar na siya. I-memorize din natin yung andar niya para madali nating malaman kung meron siya problema sa mga bearing, may problema siya sa makina. Yan ang andar niya. Kasi malamang sa malamang ito pag nasira yan, iba ang tunog yan. Yan yung bearing niya. So ngayon wala ka na siyempre mag-control 300 kilometers pa lang pinako. Yan. Ramdamin natin yung andar niya. Pagkabago ang sasakyan, ramdamin natin na yun ang magiging basihan natin sa kalaunan niyang takbo. Sa katagalan niya, kung magamit naman natin siya ng matagal, yung takbo niya, yung andar niya, kabisaduhin natin. Kasi yun ang magiging basihan natin kung magkaroon siya ng problema, kung magkaroon siya ng hindi inasahang may tunog, malagatak, malagitik, maugong, may naririnig kayong vibration, dito natin makikita. Yan. Sa ngayon, hindi pa gumagana ang aircon. Yan ang andar niya. Napakaganda. Smooth ang andar. Halata mong makina lang talaga maandar dito. Wala kang naririnig dito sa harapan. Wala kang naririnig na ingay. Yan kasi maingay din yan, kalaunan. Yan. Kasi yun ang tingin ko yun, una din masisira yun. Bearing ng alternator, yung gilid, tensioner, bearing ng alternator, yun, ikot ko yun. Tensioner, tapos ito, belt, yan, belt, isa yan. Pero sa belt siguro mga 80 o 60, yan. Yung pad, ito, mag-iingay din to pagka maraming nalagay na silicone oil. Maugong. Tingnan natin maigi. Pansinin natin. Ito yung andar niya. Ito yung andar niya. Ganda na pakinggan ng andar. Kaya natin ginagawa to para ma-memorize natin. Pag nagka-problema siya kalaunan, alam natin, at saka yung usok, makikita natin yung usok ng mga lumalabas dito. Baka may mga umusok na dito kasi kalaunan magtatagas na, mag-uusok, lalagitik. Yan, ngayon buksan naman natin ang aircon, mga sir. Smooth na smooth ang andar niya. Buksan natin ang aircon, isa lang. Isa, ikot dito. Yan. Yan lang naman ang bukas ng aircon niya. So, punta tayo doon sa labas. Tingnan natin kung anong sitwasyon na dito na naka-aircon. Kasi dadagdag ng ingay yun. Umikot yung compressor. Yan, may ingay na siya. Yan sa compressor. Papansinin din natin yan, yung ingay na yan. Kung gaano siya
palakas, mahina, yan. Yun, tunog niya, no? Tok, gumagano. Pero yung andar niya, parang hindi nagbago. Ayun. Tok, gumagano. Yun, may naririnig tayong ingay. Pero ang ingay niya, tok, meron lang. So kabisaduhin din natin yan. Kasi baka balang kalaunan, katakbo natin, ang ingay na pala, oh, parang dinudurog na. So malalaman natin kung saan siya nangyagaling. Kasi sa umpisa pa lang, kinakabisado na natin kung anong andar niya. Yan. So kamukha nito, yung pump ng manibela. Yun lang yung tunog niya, no? Tuloy lang mo, yun lang yan. Yun, ganit lang. Maliban doon, yung makina, yun pa rin yung andar niya yun. So walang magbago. Dito pala, malapad pala itong alternator. Ayan, kamukha niyan, makita natin. Yung alternator na ginamit, malapad. Yung pinaka-lagayon ng belt. Pinaka-clutch pulley. Yung clutch pulley niya malapad. Sobra na isang ngipin, no? Kaya kung bibili tayo ng bago, kung masiraan tayo, pwedeng yan din na magiging reference natin. Kasi sa alternator, ay sa starter, ay sa aircon, sakto lang malapad. Dito lang sa alternator, may sobra isang ngipin. Dito tayo dito. Dito naman, sakto lang din. Sa kabila, sakto lang din. Sa kan. Sa ilalim. Yun sa tayo dito sa farm shop. Sobra din isa. So, nakita isang ngipin. Sa farm shop. Yung malakong pinuntot sa loob, sobra din siya ng isang ngipin. So, maliit na bagay yan. Basta ang reference natin. Dito, pwede siguro sumakto or sobra ng isa din. Okay. Yun yung andar natin mga sir. Yan din ang kung paano siya paandarin at anong andar ng bagong Innova 2026. Yun, nakita nyo na mga sir. Good morning. Toyota Wigo na 2024. May problema siya mga sir. Bagong Wigo to. Pero ang problema niya, blinking 80. Bukod sa blinking 80, ano siya? Blinking CVT pala, hindi 80. On natin susi. Kahapon, nagpunta to dito si sir. May check engine. On. Naka-on. Sa scan. Naka-check engine to, hindi namamatay. Sa scan ang fault code, trouble codes, iyan ang fault code niya. Vehicle speed abnormal, can overheat, but ang dami nito. Sa automatic transmission, meron din siya fault code na transmission range. Yan o. Transmission range sensor, circuit malfunction. Malalim to pag ganito. Transmission range dito yan. Papunta doon sa ilalim. Yan. I-start natin. Paano mangyari? Off natin ilaw. On ilaw. Kahapon, pag in-on kasi ilaw, pag on mo, yung CVT nag-blink na doon. Si babaw. Pero, minsan daw ito nawawala. Yung natsambahan lang ngayon nawala. Off, start natin. Umandar. Nawala ang check engine. Buksan natin ilaw. 12,000 pa lang tinakbo. Reverse natin. Neutral. Drive.
Kasi bagong-bago pa lang, 12,000. Kahapon pumunta si sir, nagbi-blink dito yung CVT. Tapos yung check engine nakalabas. Matagal na daw napalitan ng ilaw. Yan. Hazard. Off ilaw. Off ilaw. Off hazard. Scan ulit natin. So bagong-bagong Wigo. May problema na siya. Yan, may fault code talaga siya oh. Sa onboard may fault code isa. Back natin. Transmission range sensor. Ayan. So pagka ganitong problema, transmission range sensor, tingnan natin yung karugtong nito at yung ano, baka may naka-jumper kasi bago lang to eh. O kung hindi kaya fuse, titingnan ng fuse. Magkakaroon ng problema talaga dito ang transmission. Pagka yan ang lumabas. Ayan. Tingnan natin to. May data, kompleto naman, may PRND siya. Pero kahapon nagbi-blink talaga yung ano. Okay, off natin. Off, troubleshoot sa ilalim. Ito na, sa harap. So tingnan muna to, lahat yung mga sensor dito. Baka may ngat-ngat ng daga kasi may tain ng daga oh, sa ilalim. Tapos linisin yung socket. Papunta yan dun sa taas. Fuse track, unahin mo rin muna. Bagong-bago na Wigo. Bagong-bagong Wigo. Ito na, tanggal na yung inhibitor switch ng Toyota Wigo. So, tingnan natin to mga sir kung ano problema sa loob. Ano to? Kung check engine lang, oxygen sensor lang. Yung sa ilalim yun, yung sa ilalim nakabaon. Pagka blinking yung CVT, tapos pag scan natin transmission range, inhibitor switch yun, may tama. So na-encounter ko na ito sa Gen 1 eh, doon sa ilalim. Yung ito inhibitor switch sa ibabaw, yung sa kanya doon sa ilalim mismo. Sa ilalim, sa gilid nito transmission. Yun, nagkaganon din sira. Pero ito kasi sa ibabaw. Kaya ano lang to, linisin na siguro kasi sobrang mahal pala ng brand new. Ito siya. Linis na lang siguro to. Kasi pag ganun kasi ang kasan nito, tiro pa ibabaw eh. Pag ganyan eh. Kaya paglakas ang ulan, open yan dito sa harap. Dito yan pumasok. Dito lang naman yan. Dito sa gilid, maaaring hindi papasukin to. Pero dito papasukin yan. So transmission range, linisin lang natin. Linis ng gas. Mahal. So sabi ng customer, nawawala naman daw. Minsan, every 2 days. Sobrang lakas lang daw ng ulan guys na nagpakita. Paano talaga siya, no? Tingin niya, no? Naka-ibabaw. So papasukin talaga ng tubig yan. Moist, no? Talsik talaga papasok dyan. Pag kasi bumili ng brand new, nasa 16,000 plus. Wala daw replacement yan, inhibitor switch. So natawagan na namin. Linis na lang talaga yan. Pagka malakas ang ulan, dapat may blower ka. Yung socket, pupunutin mo lang. Yung blower na kulay pula, parang gano'n. Yun. Yung kagaya nun. Pagka nag-uulan, bunutin mo yung socket na yan, sprayan mo. Pagka malakas masyado ulan, napapasok talaga siya kasi naka ganun. Ibabaw. Yan pa lang yung encounter kong sira ng Toyota Wigo na bagong mukha. Yan pa lang. Blinking blinking check engine. Naka-encounter na ako blinking check engine. So pagka Wigo kasi na bagong mukha, meron siyang plastic na ganito. Ito. Sirain to sa mga lumang unang labas. Ito tsaka to. Forge valve. Yung dalawang yan. Yung may plastic na siya. Lagyan na.
Pero sa ano, hindi lahat, common lang siya. Common na problema niya, pero hindi lahat ng Wigo ganun nangyayari. Sa Gen 1, ganun din, purge valve, pero ang ibang purge valve no, nandito sa gilid. Tapos sa pangalawang Wigo, ang throttle naman niya nandito sa babaw, nakaganon. Pero same position lang ng purge valve. Yan, ito na. Titingnan na ni Mamay. Park. Neutral, May. Neutral, neutral. Neutral mo lang. Neutral. Naka-neutral yan? Teka, teka. Hilain mo nga. Park mo. Sige, hila. Reverse. Wala. Tiga. Ano yan? Drive mo. Ah, tika. Neutral. Okay, yan. Neutral yan. Oh, sige, lagay mo na. Yan. Inter nasira nito eh. Kaya yan pa lang muna ngayon. Blower mo na lang pagka umulan. Kahit sa mga bago, yung mga dating labas, mga Gen 1, first gen, second gen. Ang ano niya pagka naulanan eh, nalabas ang check engine sa inhibitor. Isang tornilyo dun sa ilalim sa inhibitor. Okay, para i-scan natin, clear natin yung filter. Neutral. Scanning. Yan ang ito. Yan yung code na yan. Napicturean mo na to, no, sir? Clear natin. Error successful. Inhibitor switch. Wala na siyang fault code. Back. No fault code. Okay na siya. Pero sa model niya, kanina may fault code. Wala na to. Start natin. Start. Paandarin ko yan, ha. Natin. Off muna ulit. On. Naka-neutral pala. Reverse. Park. Park, reverse. Neutral. Drive. S. B. Ano yung B? Ang S, sports. Ang B, baka bagal. Bagal. Start. One click. Wala nang sa indicator. Off natin. Alright. Naka-park. Ano to? Dipindot din. Hindi. Yung handbrake. Ang handbrake na ito. Kaya nakailaw. Baba natin. Okay, good. Reverse. Boom. Neutral. Drive. Okay. Consider na walang problema to. Nagkatubig lang yung socket, tingin ko. Linis lang yun pagka ganon. Pagka mga Wigo na bago. Bugahan nyo lang. Buga muna ng blower. Pagka buga ng blower sa socket, lagyan ng WD-40. Counting WD-40 lang. Tapos takbo na ulit. Okay to, walang problema.